Salamat po sa Diyos sa isang mabuting pagkakataong bigay sa atin. At ang magtatanong po dito ay si kapatid na Marisa Abrea, isang miyembro po ng Iglesia ng Espiritu sa Silangat. Magandang gabi po, Brad Eli. Ako po si Marisa Abrea, taga Bagumbong, Caloocan City. Una ko pong tanong ay kung paano pong magagampanan ng isang mananampalatayang Kristiyano ang mga nakasulat sa Ebanghelyo ni Kagalang-galang Marcos, Kapitulo 16, versikulo 15 hanggang 18. Alam mo kapatid na Marisa, maraming salamat sa iyong pagdalo. Hindi bahagi ng Biblia yung Marcos 16:15 hanggang 18. Yan ay idinagdag ng mga translate ng Biblia. At yan naman ay ipinagpauna ng Diyos sa Biblia kasi merong nangangaral ng ibang ebanghelyo. Kaya sabi ni Pablo, mag-ingat kayo, baka may mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo, iba sa aming ipinangaral sa inyo, itakwil ninyo. Yung Marcos 16, natatapos yon sa orihinal na mga manuskrito, nasa versikulo 8 lang. Mula sa 9 hanggang 20, idinagdag lang yan ng mga manlulokong nagtatranslate ng Biblia. Hindi kasama sa Biblia yan. Kaya nga ang Diyos nagsabi ng bawal idagdagan, bawal bawasan eh. Sa 22 ng Apokalipsis 18 hanggang 19, Aking sinasaksihan ang bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. nakita mo, no? Bawal dagdagan ng Biblia, bawal bawasan eh. Noong pampanahon ni Juan, yung Marcos, nang itinatranslate na ang mga Biblia, merong nangahas na dagdagan mula 16:9 hanggang 20. Yun naman ang ginagamit ngayon ng mga Pentekostal. Kaya daw sila ngayon nagsasalita ng wika, kaya daw sila naghahawak ng mga ahas, kasi nakasulat daw sa Biblia, ganon, ganire. Hindi totoong bahagi ng Biblia yan. Yung mga matatandang Bibliang manuskrito, ibig sabihin ng manuskrito, kapatid na Marisa, yung isinulat ng kamay, wala pa kasing imprenta nun. Kagaya nung isa sa pinakamatandang salin ng Biblia, sa Grego, yung tinatawag na Codex Sinaiticus, isinulat ito pagkaraan ng 300 taon pagkamatay ng mga apostol, yung Codex Sinaiticus. Nakita ko yan ng dalawang mata ko, nandun sa British Library sa London, nakita ko yung kopya ng Codex Sinaiticus. Sa mga matatandang kasulatan, wala yung 16:9 hanggang 16:8 lang. Patunayan ko sa iyo, ano? Pakita mo yung 16:8, kapatid na Daniel. Ito po ang 16:8 ng Codex Sinaiticus. And going out, they fled from the sepulchre, from trembling and astonishment had seized them. And they said nothing to anyone, for they were afraid. Yan ang pagkakasalin sa English nung Codex Sinaiticus, Grego kasi yon, hanggang 16:8 lang. Pagdating sa 9, ano ang nakasulat, kapatid na Daniel? No verse. Pagdating sa Gs, No verse din po. 11, No verse pa rin po. 12, No verse. 13, No verse pa rin po. 16, 15, yung binigay nung kapatid. 15. No 16, verse. 15. Oh, wala. 16, 16, No verse pa rin po. 17, No verse. 18, No verse. 19, No verse pa rin po. 20. No verse. Kaya Sinaiticus. mula sa 16:9 hanggang 20, dagdag lang yan kasi wala yan sa mga manuskrito ng Biblia. Lalo na yung matatandang Biblia, gaya ng Grego, kagaya ng Codex Sinaiticus, na isinulat between 330 to 360 AD. Yan. Yung Codex Sinaiticus na yan. At salamat sa Diyos, nakita ko mismo yung isang kopya niyang Codex Sinaiticus. Nagpapatunay yan na yung talagang inaatake ng demonyo. Nagbibigay ang demonyo ng
ano sa mga tao ng masamang isipin para dagdagan yung talagang nakasulat sa Biblia. Sa kasamaan palad, yan naman ang pinagbabatayan ngayon ng mga iglesia. Maaari ang iglesia mo rin ganyan, kapatid na Marisa, no? Huwag ka maniwala kasi wala sa manuskrito ng Biblia yan. Dagdag yan. At kasinungalingan yan. Kaya kasinungalingan, sa Amerika, napakarami nang namatay dahil sa paniniwala dyan eh. Na kahit uminom ka ng lason, hindi ka mamatay. At yung mga humihipo ng mga ahas, nangamatay din. Kasi naniwala sila na kailangan humipo ka ng ahas para patunayan mo may Espiritu Santo ka. Hihipuin mo yung ahas. Kahipo sa ahas, tinuka nung ahas. Patay, yung pastor, patay. Napakarain ng pastor na namatay. Kahipo ng ahas. Dahil sa paniniwala sa mga sitas na yan. Wala tayong panahon, kapatid na Marisa, no? Pero sana makinig ka ng ating mass indoctrination.